Thank you, Madam Maya, sa napakagandang pagpapakilala sa akin. Ay, dito na. Dito na ba? Okay, graduates, thank you. Maupo na po kayo. To our very active, dynamic, and good use Public Schools District Supervisor, Dr. Edna Emirona. To one of the budding mathematician, hardworking, and enthusiastic school principal, Sir Benji Emersa. Teaching staff of Gama Elementary School, student burst, Honorable Sergeant Minor, and his member, Honorable Atos Maya. To our MDRRMO head, Sir Louis Diaz. To our barangay captain, Honorable Rolando Vizcano. And the barangay councils, SPD officials headed by Romel Villado, proud parents, and most importantly, the completers and the graduating class for school year 2023-2024. A pleasant morning to each and everyone. So graduation is the time of celebration. Bakit celebration? Kasi andyan na kayo. Magtatapos na kayo ngayong araw. So graduation is also a reflection. Bakit reflection? Kasi nakikita ko sa mukha nyo ang saya at dala nyo ang mga natutunan sa paaralan ito at ito yung dala nyo pagtuntun nyo ng high school. Anticipation naman kasi dahil nag-aral kayo mabuti, dala nyo ang inyong mga natutunan at yan ang magsisilbing pag-asa ninyo pagtuntun nyo ng ikalawang yugto na hamon sa inyong buhay. So alam nyo po, isa pong karangalan ang tumayo dito sa inyong harapan ngayon. Alam nyo po nung natanggap ko ang invitasyon na isa ako o bilang isang guest speaker to this graduation, dalawang bagay po ang aking naramdaman. Una po ay ang excitement. Pangalawa naman po ay ang kaba. Excitement dahil po bukod sa makakabalik muli ako sa school na pinanggalingan ko na kung saan dito ako natutong bumasa, bumigkas at umunawa. Excited man po dahil for the very first time una akong naka-receive ng ganitong uri ng imbitasyon. Karamihan kasi naka-receive ako ng imbitasyon, birthday celebration, o kaya naman pinyag na kukunin kang ninong. Pangalawa naman ay ang kaba. Bakit? So, naisip ko kasi na haharap ako sa maraming tao na kung saan dito sa paaralan na to ay humubo ng napakahusay ng mag-aaral. At isa na nga po ako doon. Alam niyo po, ipinanganak po ako sa Situbangan. Kung isipin po natin ang Situbangan ay sadyang napakalayo, no? Parang kung isipin po natin, napakalayo sa Kabiasnan. Kasi noong araw, wala pa pong kuryente doon. Walang sasakyan, at hanggang sa ngayon po ay hindi pa naabot ng kalsada. So, nag-umpisa po ako dito, pumasok dito sa paaralan ito, taong 1992. So, sa murang edad ko noon, ay naglalakad na po ako mula Bangan hanggang dito sa school. Kung ilang kilometro yung nilakad ko, ganun, umaga, hapon, ganun ang aking nilalakad. So, dahil sa walang sasakyan, so tiniis ko ang ganung klaseng ganung pag-aaral.
dito sa paaralan ng Gama. Dahil nga sa aking magulang ay isang mangingisda lamang at ang aking nanay naman ay nasa bahay lang. So lumipas ang panahon at ako'y nagpatuloy na sa aking pag-aaral. So tumuntong na ako ng grade 1 noon. Ang guro ko po noon ay si Madam Mon, Amelita Mon. Siya po ang guro ko noong grade 1. So yun na, kung minsan, walang baon, walang pera. Madalas noon, nakikita ko yung mga kaklase ko, kumakain sila. Kumakain sila, pero ako, nasa sulok lang ako kasi kapag wala kang baon, alam mo nun, doon ka na lang. Naiiyak kang lumabas. Wala kang pambiling pagkain sa labas. Lumipas ang panahon at tumuntong na ako ng grade 2. Ang guro ko noon ay si Madam Puntustro. So, ganun, wala pa ng pera. Kung minsan kadalasan noon, wala akong papel. Kung minsan nangihingi na lang ako ng papel sa mga kaklase ko. Sa katabi ko. Pasalamat na ako at medyo may mga babae naman na kaklase ko noon. Binibigyan akong papel. Yung lapis ko naman, kung minsan pag maiksi na, wala nang tulis, wala akong tandasan noon. Kinakagat ko na lang. Sino nakasubok sa inyo noon? Kinakagat ang lapis? Wala. So huwag nyo nang gagawin. Huwag nyo nang subukan kasi baka diba? Okay. So, madalas noon kapag umaga, bago ako umalis ng bahay, ang ulam ko noon, kape. Sino nakaranas ng kape ang ulam sa inyo? Wala ka? Okay, may isa tayong nakaranas noon. So, kape ang ulam noon, o sa computers din meron, no? Okay, kape ang ulam noon. So, ganun, umaga, kape. So, pinagtsagaan ko yun. Okay, so hanggang sa umabot ako ng grade 3, ang guro ko noon si Madam Rodriguez. Sabi na sa amin noon, lagi ako napapalo. Bakit ako napapalo? Sapagkat noong araw naman ay hindi pa naman bawal mamalo ang mga guro. Kapag hindi ka nakakasagot ng maayos, kung mali yung, minsan kapag mali yung sagot mo, napapalo ka. Pero para sa akin, ayos lang yun. Kasi kung yun naman ang paraan para tayo ay matuto sa kanilang tinuturo. Sabi nga nila, kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo. Tama ba ka? Major graduates? Okay. So, ganun. Hanggang sa tuwing business noon, madalas na iwan ako sa classroom. Diba? Wala akong baon. So, ganun ang ganun. Pero kung meron naman minsan, piso lang. So, 50 centavos sa umaga, 50 centavos sa hapon. So, ang piso noon kasi, malaking bagay na. Bumili ka lang ng kamuting kahoy, 50 centavos, makakabili ka na ng isang kamuting kahoy. May tindahan dito noon, si Nana ko rin, nagtitinda siya ng kamuting kahoy dati, nung elementary kami. So, hanggang sa paglipas ng panahon, umabot ako ng grade 4. Ang guro ko noon si Madam Sibilia. Okay, so sabi niya sa akin noon, magtinda ka ng pulburon, yema at coconut candy. Ipagtinda mo ako para matuto ka sa math. Sabi niya sa akin. So, ginawa ko naman, nagtinda ako, pinagtinda ko siya ng mga paninda niya. So, madalas noon, pupasok ako dahil sa layo ng nilalakad namin. So, minsan, butas na ang aking chinilas. Sino na dito, by the graduates, nasubukan yung butas ang chinilas? Hindi pa. Kasi naiiyak na kayo kapag butas ang chinilas. Diba? Okay. So, medyo malaki na rin pa ako noon. Dahil nga, ang tatay ko ay isang isda. So, tuwing hapon noon, sinasama niya ako mangisda sa ilog. So, para may kasama siyang taga-Sabuan doon sa maliit naming bangka. Okay, kung minsan, umabot pa kami dyan sa may tapat ng Sitio Bunga,
para maglambat noon. No? Ganun, mula si Chubunga, papunta sa baba, doon sa tapat namin. Alam niyo po, madalas din po akong nalilate sa klase noon. Bakit? Kasi po minsan, umuwi kami galing ilog, madaling araw na. So, alauna, ganyan. So, may time na pang matulog na, ilang oras na lang. Okay, nalilate ako dahil bukod sa napakalayo yung tahanan namin sa paralan, ay nalilate din akong gumising sa umaga. Kaya nalilate ako. So, kung minsan, medyo marami-rami ang nakuha na huling isda. So, natutuwa ang aking magulang. Tuwang-tuwa sila sapagkat may benta na sila. May pambili ng bigas, di ba? Kasi noong araw, pati bigas na pakahirap. Madalas, naglulugaw na lang kami. Kasi, alam mo na, pagkakasahin mo yung napakaliit na bigas, kung ilang gatang lang, nilulugaw mo yun. Di ba? So, hanggang sa dumating na ako tumuntong na sa grade 5. Sabi ni Sir Aga Kuskus noon, siya yung guro ko noong time na yun. Sabi niya sa akin, maglukan ka at bibilin ko. Alam niyo yung lukan? Sino dito nakahalas na ng lukan? Ayan, lahat sila halos. Okay, very good. So, yung time na yun, tuwing linggo at Sabado o linggo, naglulukan kami. Naglulukan ako sa mga gilid ng ilog para may maibinta. At kapag nakabinta naman, may pipiling bigas at may pambaon na sa papunta ng school. May pambili ng pagkain kapag recess. Okay. Hindi ko naman po naiwasang ikumpara ang aking sarili noong panahon na yon. Lalo po sa pananamit. Sapagkat ang damit ko noon, alam niyo, isa ang uniforme ko noon. Kasi ko ng umaga, hapon, pagdating ng gabi o hapon, lalaban ko. Ipapatayo ko na naman, kinabukasan, yun na naman ang aking isusuot. Sasamantalang ang mga kaklase ko noon, magaganda ang damit, bago, babango ang damit. Katulad sa akin noon, ito napakahirap. Yung mga pagkain, tusino, hotdog, longganisa, hindi ko natikman yan noon nung ako'y bata pa. Nung ako'y nasa elementary pa lang, hindi ko natikman yan. Hanggang sa tumuntong na ako ng grade 6. Ang guro ko noon si Madam Bernal. So, dahil sa grade 6 na ako, sinubukan ko pong nagsumikap mag-aral. Dahil alam ko po, nasa high school ay mas mahirap na ang mga lesson. Subalit, ganun pa man, kahit nagsumikap ako mag-aral, alam niyo naman, hindi tayo nakapag-review dahil noon wala pang kuryente. Ang tanging ilaw lang namin noon lang para. Sino dito ngayon ang ilaw ay walang para, wala pang kuryente? O wala na. So nung araw, ang ilaw lang namin lampara. Lampara? Ano yung lampara? Yung ginamit ng gas. Okay. So, kung malakas ang hangin noon, naalala ko, kung anong bagay na lang ang pwede mong itakip doon, para lang hindi mamatay yung ilaw ng lampara. So, ito ba naman, paano kagaganahan mag-aral? Kung ilaw mo ganun, no, halos hindi mo mabasa yung sinusulat mo. Pagkagawa ka na kasi yun, halos hindi mo makita dahil sa napakahina ng ilaw. Okay, ganun pa man, pagdating ng buwan ng Marso noon, lalo na kapag pagkatapos ng 4th periodical, madalas na akong absent. Bakit? Bakit ako absent? Kasi sumasama na ako madaling araw pa lang. Sumasama na ako sa dagat para magsagap ng similya ng bangos. Na kung minsan kapag maraming nahuli, ibibigyan namin,
at pinabibili ng bigas. Kung minsan naman, pag may sobra, ibibigay kay nanay at may pambaon sa eskwela. Ang halaga ng simili ng bangus noon, nung kami nagsasagap pa, 25 centavos isa. So, napakamura pa lang. Pero yung 25 centavos na yan, ay napakalaking bagay na para sa amin. At yun nga, taong 1998, nagtapos ako dito sa paaralan ng Gama. At sa kalaunan ng pagkakataon, doon ko lang nasubukang nagsuot ng sapatos. Grade 6 na ako noon, nakapagsuot ako ng sapatos. Sapagkat may naipon akong kunti na pinagbenta ng similya ng bangos at pinambili ng sapatos. So tumang-tuwa ako noon sapagkat may suot na ako ng graduation, tapos may magagamit na ako pagtungtong ko ng high school. Taong 1998, ay nagsimula akong nag-aral sa high school. Santa Cruz National High School, sa Malagago po ako nag-aral. So mas pinili kong, dahil sa wala pang sasakyan noon, mas pinili kong dumaan sa gilid ng dagat. Tatawid kami ng bangka, tapos doon sa gilid ng dagat kami dadaan hanggang sa Malagago. Bukod sa mas malapit, ay mas maaga akong makakarating sa school. So ganun pa man, pinagpatuloy ko po ang aking pag-aaral. Medyo kaya ko na rin magbuhat noon ng mga mabibigat na bagay. Tuwing Sabado at Linggo, sa mga palaisdaan, kung may mga nagpapa-harvest o nagpapasabog ng mga fertilizer ng palaisdaan, sumasama ako arawan. So isang araw noon, ang sweldo namin ang bayad mo pag mag-iuka ka, 150 pesos. So ang 150 kasi napakalaking bagay na noon. So ganun ang ganun. Pero kapag wala namang pagpapaharvest, nasa ilog na naman, maglalambat para may mahuling isda at may ibinta si nanay. Kapag medyo marami naman nakuha, ihatid ko si nanay, magmula sa bangan, maglalakad hanggang dito sa kanto. Pasan ko ang basket na may laman na isda. So ganun ang ginawa ko. Ganun ang naging buhay ko ng high school. Hanggang sa taong 2002, nakatapos po ako ng high school po sa awa ng Diyos. Nakatapos po ako ng aking high school. Natapos ko ang aking high school. So nung nakapagtapos ako ng high school, hindi ko ako agad nakapag-kulilo. Dahil nasa hirap ng buhay at walang pambayad ng tuition fee. So balik ka naman, mangisda, makiupa, mamulatil. Alam niyo yung mamulatil? Makiupa, pagtambak sa palaisdaan. So naranasan ko yan. Minsan, pag-uwi ko sa bahay, tanghali, walang bigas. Alam niyo kung anong kinakain namin? Rimas. Alam niyo yung rimas? Sino na nakatikim sa inyong rimas? My dear garbage. Wala ka, no? Okay. Rimas ang kinakain namin noon. Ang taas kang kamay, sino daw kumakain rin? Ano pwede? Pasalamat na ako, may nakilala kaming noong panahon yun, nagpapautang ng bigas. Ay paano, nang pag walang bigas, nangutang kami doon sa taong yun. Hanggang sa dumating ang taong 2004. Dahil nare-realize ko na parang may kulang. Samantalang ako, doon lagi, parang may kulang. Parang may gusto pa ako abutin. Samantalang ang mga kaklase ko, nagkita ko sila dyan, naka-uniforme, nag-aaral sila. Parang sabi ko, parang may kulang. Ano ba ang kulang? At naisip ko pong nag-enroll bilang isang sa kolehiyo sa Columban College dito sa Santa Cruz. Nung naka-enroll po ako, napakasaya ko. Tuwang-tuwa po ako. Sapagkat sabi ko, ganito pala ang pakiramdam
nang magsuot ng uniforme at isang estudyante ka na. Ganap ka ng isang estudyante. Pero ang tuwa na yon ay napalitan ng lungkot sapagkat isang semester lang po ako sa Columban noon ay nag-start na naman ako sapagkat hindi ko nabayaran yung aking tuition fee. So sa takot ko po na lalo pang lumaki yung aking tuition fee, so nag-start na naman ako. Balik na naman sa dati, makiupa na naman. Sabi ko, araw-araw ganito. So ilang taon na ganun ako nag-standby sa aming lugar. Hanggang sa dumating po ang taong 2006. Mayroon ako isang kaibigan na nagmalasakit. At siya po ay dati ko rin kaklase sa Columban. Hindi ko alam na nag-start din pala siya. Nung nag-start ako, nag-start din siya. Pinunta niya po ako sa bahay, sabi niya sa akin. Gusto mo mag-enroll? Nagbukas na ang PRIMSO or RMTO pa noon. Sabi ko, sige, subukan. At yung taon din yun, nag-enroll ko ako sa RMTO. Bagong bukas po ang school na yun noon. At dahil nga, ang RMTO ay wala pang sariling classroom, nanghihiram po sila sa high school noon. So sa araw, high school ang pumapasok. Pagdating naman ng gabi, kami ang pumapasok doon. So ang pasok ko noon, 5 to 9, alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. So nagkataon naman noon na may nakakasabay akong tagay panta. Pag uwi, sabay ako hanggang kanto, makisyaga na ako ng pamasahe. So ganun. Kung minsan, pag uwi mo, hindi maiwasan, naabutan tayo ng ulan sa daan. Kaya mainit. Kadalasan noon kapag umuulan, nagdadala na ako ng bisan ko dyan sa may meeting sheet. Kasi kapag nabasa ka, may papalit kang damit bago ka pumasok ng school. Magchinilas ako mula bangan hanggang dito sa kanton. Nakachinilas lang ako kapag maputik. Pagdating dyan, isuot ko lang yung sapatos ko. So ganun yung naging buhay ko nung college. Yung paglalaro, hindi ko nasubukan niya noon gumala, hindi ko nasubukan. Dahil alam ko po kung gaano kahirap ang aming pamumuhay. So hanggang sa taong 2010, nag-graduate po ako o nagtapos po ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo. At tuwang-tuwa ang aking magulang noon kasi kahit anong hirap ng buhay, talagang nakatapos ka, nairaos mo yung kagustuhan mong mag-aral. Taong 2011 po, sumubok akong nakipagsalpararan mag-exam ng board exam. Ngunit, saka hindi pinalad, hindi po napasama ang aking pangalan. Taong 2012, sinubukan ko na naman pong mag-apply bilang isang teacher sa private school sa Infanta. At sa awa ko ng Diyos, natanggap ako bilang grade 6 teacher sa St. John Learning Center. So nagturo ko ako doon